Nakatakda ang pelikulang ito sa Spain. Sa simula ng pelikula, ipapakilala sa atin ang pangunahing karakter ng pelikulang ito, na pinangalan ng Rafa. Noong panahong iyon, naghahanda na si Rafa na makibahagi sa isang Superbike World Championship selection. Si Rafa ay isang byudo na may isang anak na lalaki, at siya ay lubos na ambisyoso na maging kahalili ni Valentino Rossi sa kampyonato ng MotoGP Championship. Nagsimula ang karera, at ang lahat ng mga rider ay mukhang kinakabahan ngunit nasa sabik. Bawat isa sa kanila ay may iisang layunin, ang manalo sa karera. Si Rafa ay nakasakay sa isang Kawasaki Z10RR na kilala na may higit sa average na mga kakayahan. Sa kalagitnaan ng karera, na-overtake ni Rafa ang ilang rider at nasa unang pwesto, ngunit sa pagpasok niya sa huling 2 lap, nakaranas ng problema sa makina ang kanyang bike. Dismayado si Rafa dahil mukhang masisira ang pangarap niyang maging superbike rider, ibig sabihin ay maghintay pa siya ng 1 taon para makasali sa proseso ng pagpili. Ngunit ang nakakagulat, si Regina, isang talent scout mula sa Honda team, ay lumapit sa kanya at inanyayahan siyang sumali sa kanyang koponan. Tinanggap niya ang alok at sinabing darating siya sa tamang oras para makibahagi sa pagpili. Sa kanyang pag-uwi mula sa drag race, nahuli si Rafa upang sunduin ang kanyang anak na iniwan ang kanyang dating asawang si Natalia, na galit na galit. Nauna nang napagkasunduan ni Rafa at Natalia na si Mateo, na ang kanilang anak ay magpapalipas ng katapusan ng linggo sa pakikipaglaro sa kanyang ama. Ginawa nila ito para lumaki ng maayos si Mateo, physically and mentally. Pagdating sa bahay ni Rafa, makikita ang iba't ibang trofeo na napanalunan ni Rafa mula sa mga kampyonato sa motocross at supersport, at pinatunayan nito na may talent nga si Rafa pagdating sa pag-drive ng motorsiklo. Ipinakita ni Rafa sa kanyang anak ang video niya sa motocross. Kinabukasan, ibinalik ni Rafa si Mateo sa kanyang ina. Inaya ni Rafa si Natalia na maglakad-lakad upang muling buhayin ang kanilang matagal nang natigil na relasyon, umaasa siyang magkasundo, ngunit mariin itong tinanggihan ni Natalia, sa pagtatalo na sa lahat ng oras na ito ay inuuna lamang ni Rafa ang kanyang motor kaysa sa pagbibigay pansin sa kanyang pamilya. Sa mga sumunod na araw, nagpakita si Rafa sa imbitasyon ni Regina na makilahok sa proseso ng pagpili para sa pangunahing rider ng Honda team, at makikipagkompetensya siya sa 3 iba pang rider na medyo bata pa at tila may matinding hilig. Ipinaliwanag ni Regina na ang pagpili ay binubuo ng 4 na round at regular na isasagawa sa susunod na ilang linggo. Magsisimula ang unang round ng pagpili. Sakay ng Honda CBR 600RR, madaling nauna si Rafa, at nagdulot ito ng ngiti sa mukha ni Regina, dahil sigurado siyang tamang hakbang ang desisyon niyang kunin si Rafa. Nang matapos ang pagpili, nagmamadaling bumalik si Rafa sa bahay ni Natalia upang sabihin sa kanya ang magandang balita, ngunit sa kanyang sorpresa, ang bahay ni Natalia ay nagkagulo, na nag-iwan sa kanya sa gulat. Pagkatapos ay ipinahayag na si Natalia ay nagtatrabaho para sa isang serbisyo sa paghahatid ng droga. Nagtatrabaho si Natalia sa isang dealer na nagngangalang Carlos, ngunit sa kasamaang palad, nawala ang 200,000 euro na halaga ng mga gamot na kailangan niyang ihatid, na hindi niya alam kung nasaan, at nalilito siya. Walang pagdadalawang isip, dinala ni Rafa sina Natalia at Mateo sa kanyang tahanan para sa kanilang kaligtasan. Pagkatapos ng insidenteng nangyari kay Natalia, mukhang naguguluhan si Rafa. Naaawa siya kay Natalia, dahil ina rin ito ng kanyang anak. Nagpa siya si Rafa na makipagkita kay Carlos. Handa si Rafa na makipagkita kay Carlos, simula sa paghuhukay ng impormasyon mula sa kanyang matalik na kaibigan, na si Cortez. Matapos makakuha ng impormasyon mula sa kanyang kaibigan, tumungo si Rafa sa base ni Carlos upang makipag-ayos tungkol sa mga problemang kinakaharap ng kanyang dating asawa. Noong una, tumanggi si Carlos na makipag-negotiate kay Rafa, ayaw daw niyang mag-aksaya ng oras. Sa puntong iyon, nagpa siya si Rafa na umuwi para mag-isip ng ibang paraan para mabayaran ang utang ni Natalia. Pagdating sa bahay, sa hindi inaasahang pagkakataon, tinawagan siya ng isa sa mga tauhan ni Carlos at pinapapunta siya sa isang tattoo parlor sa labas ng lungsod. Pagdating niya doon, sinabihan siya ng tauhan ni Carlos, si Boro, na sumakay sa kotse at dalhin siya sa kung saan. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang kotseng sinasakyan ni Rafa sa isang daungan sa lungsod ng Marseille upang kumuha ng isang pakete ng mga gamot. Tila, si Rafa ang nakatalagang maghatid ng package sa tattoo parlor na binisita niya kanina sa pamamagitan ng pagsakay sa isang napakalaking Kawasaki Ninja ZX-6R.
Kinakailangang punuin ni Rafa ang tangke ng gas sa isang itinalagang lokasyon, at kailangan din niyang hanapin ang pinakaligtas na paraan upang maiwasan ang mga pulis. Walang sabi-sabi ay agad na pinaandar ni Rafa ang motorsiklo at tinupad ang mga utos na ibinigay sa kanya. Sa kanyang paglalakbay, si Rafa ay nakatagpo ng isang problema. Siya ay hinabol ng mga pulis na nagpapatrolya sa highway. Mukhang sineseryoso ng mga pulis ang kanilang mga tungkulin. Para habulin si Rafa, nagmaneho sila gamit ang Nissan GT-R 35. Salamat sa kanyang mahusay na mga kasanayan sa karera, pinamamahalaan ni Rafa na linlangin ang mga opisyal na ito at makarating sa tattoo parlor sa oras. Sinong mag-aakalang hindi droga ang laman ng package na dala ni Rafa kundi harina pala? Sinadya ito ni Carlos para subukan ang kakayahan ni Rafa. Nang maglaon, hiniling ni Carlos kay Rafa na maging delivery rider niya sa loob ng 2 buwan para mabayaran niya ang utang ni Natalia. Nang walang pagdadalawang isip, tinanggap ni Rafa ang trabaho. Pagkatapos ay binigyan siya ni Carlos ng isang cellphone, at dapat na handa si Rafa sa tuwing kailangan siya ni Carlos. Kinaumagahan, pumasok si Rafa sa trabaho gaya ng dati. Bilang resulta ng kanyang bagong trabaho bilang isang drug delivery rider, nagpupumilit si Rafa na hatiin ng maayos ang kanyang oras sa pagitan ng trabaho, pagiging isang drug delivery rider, at ang kanyang libangan sa karera. Sa wakas ay dumating na ang araw ng ikalawang round ng pagpili ng koponan ng Honda, at sa araw na iyon, nakakalungkot na hinihintay siya ni Burrows sa lugar ng pagpili dahil hindi sinagot ni Rafa ang kanyang telepono. Pagkatapos ay dinala siya ni Burrows sa isang tattoo parlor sa parehong lugar tulad ng dati, at inatasan si Rafa na ihatid ang pakete na na-order. Paulit-ulit, naabala si Rafa ng mga pulis nang makatanggap sila ng ulat na may napakahinalang Kawasaki Ninja ZX-6R na mabilis na bumabagtas sa kalsada. Nag-aalala si Rafa habang papalapit na ang distansya sa pagitan niya at ng mga pulis na humahabol sa kanya. Sobrang bilis ng tibok ng puso niya, pero maswerte siya, sa wakas ay nakapagtago siya sa pagitan ng mga nakaparadang sasakyan. Pagkatapos ay mabilis siyang nakatakas sa isang shortcut na nahanap niya. Dumating si Rafa sa tirahan ni Carlos at nagreklamo tungkol sa takbo ng Kawasaki Ninja ZX-6R na kanyang minamaneho. Hiniling niya kay Carlos na bigyan siya ng isa pang motorsiklo, isang 1000cc Kawasaki na may mga gulong ng karera, upang maihatid niya ang pakete ng mas mabilis. Pagbalik mula sa lugar ng nagbebenta ng droga, umuwi si Rafa at sinabi kay Natalia na ang mga problema niya kay Carlos ay nalutas na, salamat sa tulong ng kanyang matalik na kaibigan, na si Cortez. Sinadya ni Rafa na itago ang deal nila ni Carlos dahil ayaw niyang mag-alala si Natalia. Sa dati niyang kahilingan, binigyan si Rafa ng Kawasaki ZH2 motorcycle na kilala sa super torque nito at 1000cc supercharged engine. Ang daming aktibidad na ginawa niya ay nagpapagod kay Rafa, at sa huli, umasa siya sa mga gamot na ibinigay sa kanya ni Burrow. Iniinom ni Rafa ang mga gamot para sa dagdag na enerhiya na kailangan niya para makayanin ang kanyang 3 trabaho, na isang factory worker, racer, at drug delivery rider. Sa paglipas ng mga araw, magsisimula na ang ikatlong round ng pagpili para sa mga prospective racers. Mukhang masigasig si Rafa kahit wala siya sa kondisyon. Habang nagmamaneho sa track, nabangga ni Rafa ang isa sa mga racer, at naging dahilan iyon para makipagtalo siya sa racer. Inakala ng racer na sinadya siyang saktan ni Rafa pero mariing sinabi ni Rafa na hindi niya ito sinadya. Tuluyan na napigilan ni Regina ang pagtatalo sa pagitan nila. Nang gabing iyon, nang umuwi si Rafa, nagulat siya nang makitang nag-iimpake si Natalia at balak niyang umalis sa kanyang bahay. Nakiusap si Rafa sa kanya at kay Mateo na huwag siyang iwan, at umaasa siyang manatili si Natalia upang ayusin ang kanilang relasyon. Kinabukasan, muling naatasan si Rafa na maghatid ng package sa isang customer na matatagpuan sa gitna ng lungsod. Sa kanyang sorpresa, nalaman ni Rafa na isang malaking protesta ang nagaganap sa lugar na iyon, at ang mga pulis ay nagbabantay sa lahat ng dako upang matiyak ang kaganapan. Nakakuha si Carlos ng isang nakatutuwang ideya, sinabihan niya si Rafa na dumaan sa karamihan sa pamamagitan ng pagsakay sa isang motorsiklo. Walang ibang pagpipilian si Rafa, gusto niya o hindi, kailangan niyang ihatid ang order ng mamimili, at buong tapang niyang sinira ang mga hilera ng mga nagpoprotesta at mga pulis na humaharang sa kanyang motor.
Pinaputukan siya ng baril ng pulis, at bumagsak si Rafa, ngunit sa kabutihang palad ay nasa mabuting kalagayan pa rin siya. Pagkatapos ay tumakbo siya ng mabilis hanggat maaari upang iligtas ang kanyang sarili. Nakaramdam ng pananakot sa sitwasyong kinalalagyan niya, tinawagan ni Rafa si Boro at pinasundo siya dahil naniniwala siyang napakadelikado ng mga taong humahabol sa kanya. Muling tumakbo si Rafa sa abot ng kanyang makakaya para hanapin ang sasakyan ni Boro. Salamat sa kanilang pagtutulungan, matagumpay na nailigtas si Rafa, at dinala siya ni Boro palayo sa lugar na iyon. Dahil nagalit sa nangyari kay Rafa, sinisi ni Carlos ang pinsan ni Boro, na si Valder, sa insidente. Gayunpaman, itinanggi ito ni Boro sa paniniwalang ang kanyang pinsan ay hindi maglalakas loob na gawin ang ganoong bagay. Sa wakas ay nalaman ni Natalia na naging drug delivery rider si Rafa para mabayaran ang lahat ng kanyang pagkakautang. Napagtanto ni Natalia na sa lahat ng oras na ito, marami nang isinakripisyo si Rafa, at natunaw ang kanyang puso. Nagpa siya ang dalawa na magkabalikan. Kinabukasan, pumunta si Rafa sa racetrack upang makilahok sa huling yugto ng pagpili ng pangunahing rider para sa koponan ng Honda. Sa simula ng karera, si Rafa ang nangibabaw sa karera, ngunit sa gitna ng karera, si Rafa ay dumaan sa maling daan dahil sa kanyang kawalan ng focus. Ang ginawa ni Rafa ay sobrang nadismaya si Regina, marami siyang inaasahan kay Rafa. Upang mailabas ang lahat ng kanyang pagkabigo sa lahat ng kanyang mga problema, determinado si Rafa na kumpletuhin ang kanyang huling gawain ng paghahatid ng isang pakete ng gamot. Pagdating niya doon, sa isang lumang gusali, nakita ni Rafa si Boro, na handang tumanggap ng pera mula sa kliyente. Nang aalis na si Rafa, sa pag-aakalang tapos na siya sa kanyang trabaho, bigla siyang sinabihan ni Boro na bumalik bukas ng umaga upang maghatid ng isa pang pakete. Naiinis si Rafa, pakiramdam niya ay pinagsasamantalahan siya. Sa dahilan para kunin ang kanyang cellphone, galit na naglakad si Rafa patungo kay Boro, kinuha ang kanyang helmet, at pagkatapos ay sinipa niya si Boro ng walang awa. Pagkatapos, tinawagan ni Rafa si Cortez at humingi ng tulong sa pagtatago ng katawan ni Boro. Nakipag-deal si Rafa kay Cortez, sasabihin niya sa kanya ang lokasyon ng bodega ng droga ni Carlos para maagaw ni Cortez ang negosyo ni Carlos. Maluwag na sumang-ayon si Cortez sa deal, dahil kinasusuklaman din niya si Carlos. Samantala, sa pagkawala ni Boro, pumunta si Carlos sa bahay ni Rafa upang magtanong tungkol sa kinaroroonan ni Boro. Gumawa ng kwento si Rafa, sinabing si Boro, isang taong pinagkakatiwalaan ni Carlos, ay kinuha ang kanyang pera kasama ang kanyang pinsan na si Valder. Naniniwala si Carlos sa kwento ni Rafa, at pagkatapos ay kinuha niya si Rafa upang hanapin sina Boro at Valder. Habang nasa daan, naramdaman ni Carlos na may sumusunod sa kanya, kaya nagpa siyang tumalikod at tumungo sa kanyang bodega para maging ligtas ang kanyang mga pakete ng droga. Pagdating, ipinadala ni Rafa ang kanyang lokasyon kay Cortez na hinihiling sa kanya na pumunta at kunin siya. Ilang sandali pa, sinabi ng isa sa mga tauhan ni Carlos na nagsinungaling si Rafa, hindi sina Boro at Valder ang kumuha ng pera ni Carlos dahil kasalukuyang nakakulong si Valder. Sa impormasyong iyon, galit na galit si Carlos dahil nagsinungaling si Rafa sa kanya. Plano niyang patayin si Rafa sa pamamagitan ng pagbaril sa kanya. Napagtanto ni Rafa na nasa panganib siya, at sinubukan niyang tumakas. Mabilis siyang sumakay sa isang motorsiklo, at sinundan siya ni Carlos gamit ang kanyang sasakyan. Nabangga si Rafa sa isang forklift, nahulog siya at walang magawa. Isinakay siya ni Carlos sa trunk ng kanyang sasakyan at dinala siya para hanapin si Boro at ang nawawala niyang pera. Sa kabutihang palad, nakita ni Rafa ang kanyang cellphone sa kanyang bulsa, at pagkatapos ay humingi siya ng tulong kay Cortez. Matapos matanggap ang mensahe ni Rafa, kumilos si Cortez upang agad na pigilan si Carlos at iligtas si Rafa. Habang nagmamaneho si Carlos palabas ng warehouse area, bigla siyang binangga ng isang malaking truck. Siya ay nakulong at hindi makalabas ng kanyang sasakyan. Ilang sandali pa, dumating si Cortez upang iligtas si Rafa. Pagkatapos ay binaril ni Cortez si Carlos hanggang sa mamatay. Sa pagtatapos ng kwento, matagumpay na nalutas ni Rafa ang lahat ng kanyang mga problema at muling nakasama ang kanyang asawa at ang kanyang anak upang mamuhay ng mas magandang buhay. Pagkatapos ay inanyayahan siya ni Regina na bumalik sa kanyang koponan, dahil pakiramdam niya ay si Rafa ang tamang rider na sumali sa koponan ng Honda.
Gayunpaman, nang makipagkita si Rafa kay Regina, biglang may dumating na 2 pulis at inaresto si Rafa. Nagulat si Regina sa pagkakaaresto kay Rafa. Si Rafa ay iniimbestigahan sa himpilan ng pulisya para sa kanyang pagkakasangkot sa network ng kartel ng droga, ngunit sa halip na itapon sa bilangguan, inalok siya ng pulisya ng trabaho. Tutulungan niya ang mga pulis na lansagin ang sindikato sa pagtutulak ng droga, at nang hindi man lang nagdalawang isip, humingi si Rafa ng isang Kawasaki ZH-2 na motorsiklo na may mga gulong pangkarera upang may segowa ang kanyang mga tungkulin. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.